Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw po na ito tayo ay maglalambat po dito sa gilid-gilid ng dagat. Ayan, bumalik muli tayo dito. Ngayon po ay high tide na. Ayan, dito tayo mag-umpisa. Magdala-dala tayo para makahuli na naman ulit ng pang-ulam. Dala ko pa rin yung ating lambat. Muli samahan nyo po ako ngayon sa ating fishing adventure. Sila kasaang maglalambat din po sila. Nandyan din sila yung ating mga kaibigan na ibang vlogger. Tapos may naglalambat na rin po doon. Ayan. Ganda po ngayon ang panahon, oh. Hindi siya maaraw. Hindi rin po malakas masyado ang hangin. Ang oras pala natin ngayon ay alas 7 na po ng umaga. Dala ulit tayo dito. Umpisahan po natin dito sa dulo. Hagis agad. Yun. Suyurin natin papunta doon sa kabila. Ano kayang meron sa ating unang hagis? Ang high tide po ngayon ay hindi rin ganun kataas din gaya nung nakaraan. Medyo mababaw. Wala mang isda. Walang isda. Pre pa tayo doon naman sa kabila. Tiyagaan lang naman dito. Talagang kailangan natin tiyagain para makahuli ng isda. Nakaka-relax mga isda. Maganda ang tanawin. Maganda rin ang paligid. Try and try lang tayo. Ganyan talaga ang buhay. Kailangan natin tiyagain para makahuli ng pang-ulam. Layuan agad nga natin ang hagis. Hindi natin mapalayo, ah. Hanggang gilid-gilid lang talaga. Sa mga nagko-comment pala, bakit dito tayo lagi nangingisda? Eh yung nahuhuli naman natin ay minsan hindi ganun karami, sapat lang pang-ulam. Dahil nga po ay wala tayong makitang spot na iba dito na pwede natin pagdalahan. So naghahanap din ako ng iba pang pwedeng madalahan dito o malambatan. Pag sa ilog naman, medyo malayo din. Kaya kadalasan nandito tayo sa spot mo na ito kasi ito yung pinakamalapit sa atin, eh. Sa ilog ay babiyahe pa tayo ng sabihin na natin 1 oras. Kaya hindi po tayo napunta doon masyado. Pero pagka mga mahabang oras natin, punta rin tayo doon once in a while. Nakalimang hagis na tayo pero talagang wala tayong mahuli. Wala pa tayong isa na nahuli. Sa ating pang-5 hagis, 0 pa rin. Sadyang matumal yata talaga ngayon. Baka naman mamaya ay meron na. Wala pa rin talaga. Try natin dito. Pang-7 hagis. Wala pa rin tayo nahuli. Pang-7 hagis ni Ren TV. Try natin layuan. Uy! Sumama pati tali.
Sana may nahuli. Meron kaya? Ito meron oh. Ano ito? Uy! Oh, laki oh. Kaya lang sumabit. Sumabit yung lambat natin. Ayun oh, dalawa sa ano oh. Tatlo. Oh. Nakahuli tayo kaso sumabit. Sumabit yung ating lambat. Itali muna natin yan para hindi makawala. At least nakahuli tayo. Ito pa pala, tatlo. Tatlong malalaking kabasi. Pang ulam na po yan. Itali lang natin para hindi makawala na pagka hinatak natin mamaya. Yan. Tinali ko muna dito. Sayang, sumabit dun sa may lagusan, dun sa may bakal. Hindi talaga natin maiangat yan pag sumabit. So napunta dun yung lambat natin habang hinahatak natin. Siguro may sumabit lang na konti. Ayoko naman hatakin kasi baka masira yung lambat natin, dahil may kamahalan din po itong lambat natin pag binili natin. Sa NT po ay 1,500 Taiwan dollar. So kung susumain natin yon o i-convert natin sa peso ay papatak po siya ng 2,600 mga ganun, 2,700. Kaya ang pinakamagandang gawin natin, hintayin natin medyo humupa itong high tide. Malapit na rin naman po yan na humupa, or paunti-unti po yung nababa yung tubig. Pagka bumaba yan ng mga kahit mga 4 na dangkal, pwede na po natin yan lusungin. Ay, hintayin na lang natin. Ang importante naman po ay nakauli na tayo ng pang-ulam natin na malalaking kabasi. Yan. Pero ang gawin natin dito, idaing natin to. Tatlo na yan. Hindi ko pa alam kung merong pang nahuli sa ilalim. Pero ito, kota na po tayo sa tatlo, pang daing. Pang ilang ulaman natin yan. Abot pa yan hanggang 3 ulaman pagka dinaing natin yan. Minsan talaga nangyayari yung mga ganitong bagay, yung sabit tapos high tide, kailangan natin hintayin yung pag low tide ulit. Gaya ng mga nakaraang buwan, ganito rin po. Siguro after 1.5 hours mababa na po yan. Ganun talaga ang buhay, tsaga-tsaga lang. Sarap sa utang. Oops. Ayan, si Kaso nag-aagis din po siya. Pasabitin din natin. Oo, pasabitin mo rin para damay-damay na tayo. Ayan. Habang iniintay natin bumaba yung tubig. Pus! Meron? So sunod, mag-iilog po kami nila Kahasang pagka maraming holiday. Maghapon kami dun sa ilog. Sarap kung tumambay doon sa ilog eh. Oo, tapos magluto ulit tayo dun sa Balete. Maraming nakakamiss eh. Luto tayo. Hindi pa rin ako nakakapunta doon. Nung nakaraan, dumaan ako doon nung nagpagawa ako motor. Oo. Ano na siya, maganda pa rin. Kaya lang, hindi na siya ganun ka purda mo na siya eh. Yung last na punta ko doon, yung bagong bumaha ng malaki. Oo. Putol-putol yung mga puno eh. Oo. Pero ngayon, Maganda na. ano na ulit? Baka marami ng ligaw na gulay doon. Oo. Punta kami ni Kahasang baka sa susunod na mga linggo. Ngayon kasi medyo iba pa ang schedule namin. Tapos mangisda rin kami naman, mamingwit naman kami para makakita rin kayo ng ibang adventure. Camping and fishing. Yan. Ito na yung dalawang huli oh. Oh, nahilo na sila. Mahina na oh. Nakatatlo rin tayo. So hintayin pa natin bumaba yung tubig para makuha yan. Natanggal na po natin yung isda, tapos yung lambat naman, pag hindi po natanggal ay si Kahasang na lang po muna ang bahala. Yan, dahil mamaya pa naman siya uwi. Dahil tayo po ay pupunta pa tayo sa simbahan. Simba tayo kasi baka malate tayo. Ang oras na rin natin ngayon ay pasado alas 9 na rin po. Yung simba natin ay mga 10:30.
Kaya baka hindi na natin maabutan yung pagka low tide nito. Papasuyo na lang natin kay Kahasang Adventure. Maraming salamat po sa kanya. Pero ngayon tinatry niya pa rin tanggalin. Kanina sinubukan ko na rin tanggalin. Talagang hindi ko po makuha. Kaya? Hindi, sa pinyata sumabit yan? Ha? Pin? Oo. So, subukan pa rin namin ni Kahasang. Ano, hawakan ko? Yung isa natanggal ko na. Ganyan talaga minsan, hindi maiwasan. Sumabot sa ilalim na. Oh, malalim yung sinabitan. Ang taas na po ng binaba, ang laki na po ng binaba. Ayan. Kanina hanggang dito. Kaya? Para mataklot ng ayos. Hindi yata sa pin, no? Kasi dito yung pin eh. Yung may pin, dalawa lang yata yun eh. Dito at saka dito. Baka talaba. Oh, baka sa ano lang yung mga anong usling bakal. Dito naman po ay walang pumapasok na tubig sa loob. Gawa ng sinaraan po nila. Ayan. Kaya safe pa rin. Kahit malaglag tayo dyan, makakalangoy pa rin tayo kasi wala pong nanghihigop dyan. Tinakpan na po ng Taiwan government ito kasi delikado nga naman. Pagka may nalaglag na tao, may higop. Kaya ang ginawa nila, sinarahan nila para pagka high tide hindi masyadong napasok ang tubig. Merong mang napasok na konti dun sa kabila naman. Dito wala na po masyado. Konting-konti na lang talaga. Parang gahos na lang. Si Bon TV. Nagpapasigana po siya dun ng kanilang lulutuan. Mag-ihaw daw sila ng kanilang mga nahuli. Sumabit nga din ako dun, oh. Saan? Kaya nagbasa na ako. Sa kabila. Ayan, dinusong na po ni Kahasang. Sisirin niya daw. Sinisid na po ni Kahasang, oh. Nawala si Kahasang. Asan na si Kahasang? Habo pa naman sisid niyan. Sanay sa tubig, oh. Wala. Ay. Ang tanggal niya, oh. Hindi, sadya ako nakakahinga sa ilalim ng tubig. Hindi na sana ako ahon. Galing. Salamat kay Kahasang, sinisid niya. Sarap maligo. Sarap maligo. Dahil basang-basa na rin siya. Hindi na rin po gano'ng malamig. Kaya. Thank you. Meron pang naiwan na isa, oh. Ayan, oh. Ayan, salamat sa Jollibee. Salamat sa... Ang gagawin na lang natin dito, idadaing na lang po natin. Yung isa, iwan natin sa kanila. Isama na sa inihaw. Sarap yung inihaw ay malaki. Oo. Yung dalawa na lang po ang idaing natin. Ayan. Babad natin sa suka para may pang-ulam tayo. Ayan. Bigyan na rin natin isang sapsap na malaki-laki. Yan. Para may pang-ulam tayo mamayang hapon. Pagbalik natin. Yung kanilang mga isda na nahuli pa, na iba. Tapos nagsisigana sila dyan. Dyan muna kayo, ah. Sige. Oh, salamat Kahasang. Pag-pray mo kami. Oo. Ngayon po, uwi na rin tayo para makapag-prepare pa. Ngayon po ay nandito na tayo sa dorm, tapos naiwa ko na rin po yung ating kabasi na malalaki. Iniwan ko na po yung pangdaing size. Tapos yung ating mga ingredients okay na rin po, nakahanda na. Ilagay na rin po natin yung ating bawang. Tamang bawang lang po ang lagay natin. Tapos paminta. Pwedeng pang 3 ulaman natin ito kasi malalaki po. Tapos maglagay tayo ng asin. Tamang asin lang. Tapos ang pinakahuli po ang suka. Ayan. Tsaka natin alo-alogin ito. Tsaka natin. Mamaya na po nating hapon to lutuin. Pang dinner na lang natin hanggang umaga na pang ulam natin. Para meron tayong almusal bukas din. Ngayon po ay nakapag-asikaso na tayo, nakabihis na rin ako. Punta na po tayo dun sa church. Magsimba na tayo. Tirik na rin po ang araw. Kanina pala,
Hinugasan natin itong ating motor. Binilag ko dito sa araw. Alisin ko lang muna itong gamit natin para dire-diretso tayo. Tara na. So ang biyahe po natin papunta doon ay 30 minutes. Yan, nandito na po tayo. Mag-park lang tayo dito sa tabi. Tara na po. Dito tayo nagsisimba sa Christian Bible Baptist Church. Ang pinakamalapit po sa amin dito. Ipakita po natin, ibahagi po natin ang nagagap na kaligtasan bilang isang anak. Makita po sa atin ang halimbawa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ngayon po tapos na po ang service, ang preaching service o ang simba. Ngayon naman po ay kain tayo. Kailan namin Diyos na nakatanggap sa lahat. Kami po nagpapasalamat sa natapos Panginoon. Salamat Panginoon sa nag-prepare pa muna namin pagkain Panginoon kung magpagalit ng blessing at kalakasan Panginoon sa Kanya. At in this Panginoon namin fellowship ang namin pagkain Panginoon magkasaluhan. Pagkadis pagkaskasan ng pagkasulan ng kalakasan ng pangatawan. Patawad Panginoon sa aming kukulang, nagagawa ng kasalanan sa iyo. Kaya sa aming dalang sa pangalan ko ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Kaya na po tayo po. Ang ulam natin ay binagoong paksiw na bangus. Tapos may pansit. Ngayon po ay tapos na rin tayong kumain. Uwi na rin po tayo dahil baka abutan rin tayo ng ulan. Dahil ang oras natin ay mag-aalauna na rin ng hapon o tanghali. Let's go, biyahe na rin tayo. Destination is on the left. Pagas muna tayo. Yan. Jaman Joe. Joe, jaman. Kaya. Okay. Joe, jaman. Yeah. Yeah. Naku, tumaas po 32.2. Nung nakaraan 30 lang. Tapos nung hindi pa nag-uumpisa yung gera 28 lang po. Ngayon ay 32 na. So bali 4.2 ang tinaas. 4.2 NT. 4.2 ang tinaas simula nung naggera. Ang katumbas doon sa peso kung i-convert po natin ay sa 7 pesos po ang tinaas. Bali 185 po yung full tank natin. Daan muna tayo dito sa 7-Eleven kasi po meron tayong ipapadala. Kailangan ng aking anak, kaya kailangan natin magpadala ngayon. Saglit tayo dito sa 7-Eleven. Nag-sign in lang ako sa QPay. Dito po tayo nagpapadala. QPay app, baka naman. So ang palitan po ngayon ay ang isang 1 Taiwan dollar ay 1.88 Philippine pesos. Halos 2 pesos na rin po. Konti na lang ang 1 Taiwan dollar. Ngayon po ipa-scan na natin to. Okay na po. Bayad na tayo sa cashier. Yo, sabi 250. 250，对啊，他9。yan. Yan. Meron pang parapol 190. Nabawasan ng 190. Galing 1 peso 8 centavos din po yun. Yun na less. May nimimingwit po dito Taiwanese. Namimingwit siya dyan sa gilid ng ilog. Libangan niya po yan.
Good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay umaga na. Maya-maya po ay may pasok tayo. Ang oras pala natin ngayon ay alas 6 na po ng umaga. Ang oras naman ng pasok natin mamaya ay alas 7 po. So ngayon, magluto po tayo ng ating pang-almusal. Iprito po natin yung ating binabad na kabasi sa suka or daing. Ngayon ay kuha muna tayo ng talbos ng kamote. Meron naman dito. Ayan. Ayan ang ating talbos ng kamote. O ang ating kamote. Kuha tayo panghalo natin sa ating ulam upang partner pala natin. Ilaga lang po natin siya. Tas pritong kabasi. Ayan. Para may pang ulam tayo ngayong umaga bago pumasok sa trabaho. Ayan. Dahil kahapon wala tayong masyadong nahuli dahil sumabit yung ating lambat. Kaya bawi na lang po tayo sa susunod sa ating pangingisda. Importante naman ay meron tayong pang ulam. Ayan. Matubo na ngayon ang kamote gawa ng summer na po. Hindi kaya pagka winter talagang walang tumutubo ditong kamote dahil sa lamig. So ito paano meron tayong konti ditong kamote. Paparamihin pa natin ito. Ito okay na po ito, marami na ito para sa ating pang-ulam. Ito na po yung ating binabad na kabasi. Putlang-putla na. Maganda talaga pag binababad ng magdamag. Prito na po natin. Luto na po yung ating piniprito na daing. Yan, daing na kabasi. Tapos yung ating pinapakulo dito na kamote. Yan, luto na rin po ito. Patayin na rin natin. Ngayon po ay kain na tayo ng ating almusal. Meron po tayo dito ang kamatis, yung ating talbos ng kamote, tapos yung ating pritong daing. At meron po tayo ditong sausawan na bagoong, kalamansi at saka sili. Tapos kanin at meron din tayong kape dahil maaga ngayon. Masarap magkape. Kung tayo nagluluto kanina, nagkakape na po ako. So bago tayo mag-umpisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain sa aking harapan. Basta niyo po ito na may magbigay sa akin physical na pangatawan ng kalakasan. Ganun din po sa aking mga viewers at sa aking pamilya. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Tara po, kain tayo. Saluhan niyo ako, magkamay tayo ngayon. Wow, daing. Partneran natin ng talbos ng kamote. Tapos kamatis, sarap. Ating almusal, kain po. Wow. Wow. Pag ganito mga ulam, masarap magkamay. Sabay-sabay natin sa isda. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin sa ating simpleng vlog. Sinamahan niyo po ako sa ating mga ginawa. Wow, the best.
para meron tayong lakas sa ating trabaho mamaya. Napakalasa ng daing. Itong kabase talagang the best pong daing ito. Ito po ay matinik, pero pagka pinito po ito, crispy, napakalasa. Gutom. Ating kape. Hanggang dito muna yung ating vlog. See you po sa ating mga susunod pang videos. Ingat po tayong lahat kung saan man tayong naroong lugar o bansa. God bless po sa ating lahat.